Sige nga, subukan nga natin itong yabang ng isang Rod Navarro Jr. kung sino ang mas mayabang sa kanila ng tatay niya na super hangin. Hangin ka rin ba talaga? Kapag nagpainit ng tubig ang aming mga maid sa bahay, bago dumating sa aming CR, ay malamig na. Kaya mamaya yung mga kasama natin dito, paliliguan ko lang sa lapi. Maraming hindi na nakakilala kay Rod Navarro. Sumikat si Rod Navarro way back 60s, 70s, 80s. Hindi ko ramdam kasi syempre dahil sa bata lang ako, so hindi ko napapansin, Tamorly, na ganun pala kasikat yung tatay ko. Si Rod Navarro ba, bago yumao, ay isang ganap na milyonaryo. But unfortunately, gaya ng nabanggit mo, hindi na isaayos nung siya ay mawala, nagkagulo. Nagtampo ako dun sa mga naiwan na hindi man lang isinaayos ang dapat. Sinisisi mo ba ang iyong tatay dahil sa iyong pagbagsak at hindi ka nabigyan ng importansya? So dinamdam ko ng gusto, naging daredevil ako. Lahat trinay ko sa buhay ko. Naranasan kong halos pumatay para mabuhay. Nag-emyo kayo ni Claudine Barreto? Parang gano'n. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. For the first time, dito, sisilipin natin ang isang kwento sa buhay ng isang taong naging bahagi ng industriya. Of course, walang iba, kundi yung taong napakayabang. Yung taong punong-puno ng kahanginan sa kanyang utak. Well, of course, walang iba kung hindi si Rod Navarro. Pero this time, hindi na si Rod Navarro ang anak ng nag-iisang mahangin ng showbiz world. Please welcome Rod Navarro Jr. Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa lahat din po ng nanonood at sumusubaybay sa vlog, Tamorly. Magandang hapon sa iyo, Rod. Good afternoon, very much. Para sa kaalaman ng ating mga listeners, sa ating mga viewers, iisa-isahin muna natin. Ipakikilala ko po sa inyo ang bago kong kaibigan, Rod Navarro Jr. Ayan, sino ka ba? Ano ka ba? Bigyan natin ng konting background tungkol sa buhay mo ang ating mga kaibigan. Well, I grew up kasi as working in the hotel talaga. I'm a hotel for 20 years. And then, something came up to me na naisip kong I want to continue the legacy of my dad. That's why now, isa akong magsisilog. Meron akong top silugan. Tapos ako ay nag-aartista, nagbablog, at kumakanta. Ikaw ay pang-ilang anak ni Rod Navarro? Ako yung bunso na anak ni Rod Navarro sa pang-third family. Ilang pamilya ba ang nabuo ni Rod Navarro noong mga panahong siya ay nabubuhay pa sa mundo? Actually, we have the first one, yung first family talaga. That's the Rigetz side because my dad's real name is Joseph Rigetz Jr. So, Rigetz siya until nag-Navarro siya. Tapos ako yung last na. Kaya kami, naging legal name niya is Navarro. Kaya Navarro dinala namin. But the first family is Rigetz, which is they are the original talaga na una. Nakailang asawa ba ang yumaong tatay mo? Sa pagkakaalam ko po is mga tatlo. Pero marami pa ako nabalita ang iba. Maganda lalaki rin, kagaya ko eh. Maraming hindi na nakakilala kay Rod Navarro. Sumikat si Rod Navarro way back 60s, 70s, 80s. Sa kaalaman ng karamihan, sino nga ba si Rod Navarro? Well, si Rod Navarro he started as a military person. During the World War, naiwan sila dito ng kanilang ama na isang Amerikano. Tapos, unfortunately, yung mother niya napatay ng mga Hapon until nagpalaboy-laboy siya dahil they are foreigners here. Tapos, hanggang sa pumasok siya sa Boys Town, nagsundalo. Matapos nun, siya ay nag-bodyguard kay Senator Rogelio de la Rosa at na-discover siya ni Manong Vera Perez ng Sampaguita Picture. Then after that, nagustuhan niya na maging artista, sumikat siya, pinasok niya ang mundo ng pag-broadcast, tapos ang kanyang political career, which is nag-serve siya sa Pasig as councilor and then also vice mayor siya ng 2 terms. Bilang isang broadcaster ang tatay mo, nakuha mo ba yung husay sa paraan ng pagsasalita? Yung lambing niya sa ere, higit sa lahat, yung kanyang karisma? Sa palagay ko, Tamorly. Teka, Morley! Huwag mo akong paandaran! Nagpapaliwanag ako dito eh! Ano ba sa palagay mo yung sagot? Kuha. Pero marami ang nagsasabi na mga panahon ng kasagsagan ni Rod Navarro ay nakapagpundar ito ng maraming ari-arian. Pero may kwentong babasagin natin sa mga sandaling ito. May mga ari-ariang naipundar si Rod Navarro. Pero itong kanyang bunsong anak ay walang nakuha. Tama po ba ako? Pero bago mo sagutin yan, gaano nga ba kayaman ang isang Rod Navarro noong kanyang kapanahunan? Sabihin lang natin na kapag nagpainit ng tubig ang aming mga maid
maid sa bahay. Bago dumating sa aming CR, ay malamig na. Ganon ka! Ganun kami kayaman. Nakapagpundar siya ng bahay like Corinthian Garden, Ayala Heights, meron din sa Quezon City, Royal Pines sa Tagaytay, meron siyang manggahan sa Tarlac. As in marami. May bahay sa China, may bahay sa ibang bansa. But unfortunately, gaya ng nabanggit mo, hindi na isaayos nung siya ay mawala, nagkagulo. So ako, bilang isang bunsong anak, during that time, ayoko na maging magulong buhay, madugong buhay. Mas pinili kong mangisda ng sarili kaysa mangialam mga bagay na pinag-aawa. Linawin natin yung pangingisda na ito. Anong ibig mong sabihin sa nangisda ka ng sarili mo? Well, nung nawala ang papa ko, malaking nagbago sa buhay. Nandyan yung napasama ako sa hindi magandang impluensya ng tao na kung saan gumagawa ako ng mga bagay na hindi maganda just to survive. Kasi akong bunsong anak. Wala na ang mama ko, wala na rin ang kapatid ko sa ama. So mag-isa ako, binuhay ko ang sarili ko hanggang sa ako ay magtagumpay sa buhay. So binuhay ko sarili ko, nagtrabaho ako, hindi ako nangialam sa kung anumang naiwan ng tatay ko na sinasabing wala naman para sa akin. Balikan natin ang nakaraan. Iba't ibang lugar ang binanggit ni Rod kaugnay ng pagkakaroon ng mga ari-arian ng kanyang yumaong ama. Pero ang tanong, nasaan ito ngayon? May natitira ba ito sa mga sandaling ito? Ano nangyari sa mga ari-arian? May mga taong kumontak sa akin. Luckily, last year before Christmas, sinabi sa akin na ganito daw, isa daw ako sa ganito at yung mga kapatid ko nasa Hairston. Hindi ko masyadong i-detalye kasi sa ngayon, we're pushing it. Ine-expect ko, tamorly, makuha ko yung para sa akin. Lahat ng sale or anything na hindi nakasang-ayon ng lahat ng mga anak, that is invalid. So naibenta ba ang mga ito? Pagkakabalita sa akin, hindi ko pa kasi talaga sure, merong some properties na nabenta, which is naging invalid. Aminin natin sa hindi. Si Rod Navarro ba, bago yumao, ay isang ganap na milyonaryo? Sobrang milyonaryo. Dahil lang aming negosyo sa Quezon City, dun sa may malapit sa Ermin Garcia, is yung car exchange na kung saan puro vintage car. Artista bumibili doon, kung sino-sinong mga negosyante. Fairlane, Jaguar, yan ang mga sasakyan namin. Puro vintage pa. Mustang, ang pinakamura siguro doon is around 500,000. So yun ang negosyo niya. May mga property din siyang iba, like sa Green Hills. May mga pinagsushootingan din siyang lugar. Kung saan siya na-artista, yung pa yung pinagsushootingan na bahay. Detalyehin natin, kailan nga ba pumanaw ang isang Rod Navarro? Ano nga ba ang naging sani ng kanyang kamatayan? At nasaan nga ba ang labi ng isang Rod Navarro? Namatay siya noong April 9, 2003. Mag-iisang buwan bago siya mag-birthday. May sakit na siya that time. Prostate cancer na uwi sa complication. Passed away and then nilibing siya sa North Cemetery kung saan magkapit bahay pa pala ang ating Mosileo. As in Mosileo yun sa amin. Isang niche lang. Sino yung Mosileo ha? Linawin ko lang yun. Sa Marley Valley, doon siya nilibing kasi nung namatay siya, binigyan siya ng ating President Gloria Macapagal-Arroyo ng award bilang pagkilala sa alipin ng sining. Magaling din siyang nag-serve sa military, sa PC at sa CIS. Also, nag-vice mayor. Tapos magaling na artista at announcer. So, binigyan siya ng award. Inoperan siya na ilibing sa libingan ng bayani. The last family decided na sa Mosileo niya dun sa may North Cemetery. So, dapat doon sa libingan ng mga bayani pero napunta siya Doon sa North Cemetery. Bakit kayo napapayag? During that time, may nag-away na sa gitna ng katulad na itong interview na nag-away ang mga kapatid ko. Ako bilang bunso, naniniwala ka ba na isang beses ko lang tinignan ng libingan ng tatay ko? Right after nilibing, hindi pa ako bumabalik. Bakit? Ako kasi, ini-ensure ko, Tamorly, na lahat ng kailangan ng anak ko, ginagawa ko. Kahit ikamatay ko. Bakit? Kasi ako ang gumawa sa kanila sa mundong ibabaw. Napakabuti ng tatay ko, napakaraming tinulungan, napakabait na ama. So, ina-idol ko. So, nagtampo ako dun sa mga naiwan na hindi man lang isinaayos ang dapat. Na hindi mo dapat pabayaan dahil malulungkot yung tatay ko pag hindi nakaayos sa mga anak. So, parang wala raw naiwan for me. So, nagtampo ako. After mamatay ng father ko, dapat ba mamatay na rin? So, ibig sabihin, pagkatapos mamatay ng isang Rod Navarro, naiwan ka sa gitna ng laban nang walang kakayahan para lumaban. Talagang ganun ang nangyari para sa akin. Naging mag-isa ako dahil patay na rin ang mother ko. Patay na rin ang dalawang kapatid ko. So, mag-isa kong sinurvive ang buhay ko. Lahat ng bagay tiniis ko. Some folks are telling me, anak ka ni Rod Navarro tapos ganyan ka. Gaano kasakit para sa ito? Para sa akin, Tamorly, masakit kasi pinapanood ko ang tatay ko gaano kayaman, anong buhay meron siya. Kung-compare ko sa pinagdaanan, masyadong masalimuot. Walang maniniwala. Pero ang tatay ko ay napakabuti. Sinigurado niyang lahat kami ay meron. To the point, Tamorly, na nung namatay siya, ang daming nagpapasalamat sa amin para sabihin na ako ay tinulungan ng papa mo. Ultimo kapwa niya artista. Grabe ang iyak nung time niya. May mga ibang artista rin na nagpunta doon na sinabi nung ako ay nawalan. Ang papa mo nandiyan. Ramdam ko talaga na ang papa ko is mabuting tao. Gaano kasakit ang pagkawala sa'yo? Biglaan to the point na wala akong kaalam-alam, Tamorly. Tumawag lang ako sa shop namin para kamustahin ng daddy ko. Nasa morgue na pala.
So, dinamdam ko ng gusto, naging daredevil ako. Lahat trinay ko sa buhay ko. Sumama ako sa magugulong tao, sumama ako sa nagsisindikato. Naranasan kong halos pumatay para mabuhay. Bakit? Para masurvive ko yung 17 years old na ako. Gaano kahirap? Kung si Ninong FPJ dumaan sa butas ng karayom, ako aspili talaga. May gusto ka bang sisihin? Sarili ko. Bakit? Choice ko yun eh. Ngayon ko naisip na hindi pala ako dapat nagpakagano. Ano mang bagsak sa'yo ng sitwasyon, tao, dapat yun ang unang kinilala. Kesa sirain ko yung sarili ko. Paano ka bumangon? Sinangguni ko yung sarili ko sa Panginoon. Wala kasing ibang makakapagbago ng sitwasyon mo kung di yung nasa taas na. Sometimes, God is putting you on a stressful situation dahil laging may better place for you. Nagkaroon ka ba ng bitterness? Before, meron. Konti. Kasi ako yung tipo ng taong hindi ako marunong magselos. Hindi rin ako marunong mainggit. Kapag nakikita kong maganda ang buhay ng isang tao, pinapalakpakan ko at pinagdadasal ko siya. Sinisisi mo ba ang iyong tatay dahil sa iyong pagbagsak at hindi ka nabigyan ng importansya? Never. Yung nabuhay ako sa mundong ibabaw, nakuha ko yung talentong meron siya at nakuha ko yung sense of humor niya. Yun ang di na kayang nakawin sa akin ng kahit sino. Sa mga material na bagay na inagaw sa iyo ng mga taong iniisip mong kalaban mo pagdating sa mga pinansyal na hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon, mabahagian, ano ang nararamdaman mo? Wala. Bakit? Mahal ko sila, pinagdadasal ko sila kasi hindi naman sila lahat yun eh. Ultimo kasi yung mga kapatid kong iba na pagdamutan. Gaano kasakit ang pagdamutan ka sa biyaya ng sariling ama? Well, for me, masakit kasi naghirap ang isang tao para i-ensure niya na maayos ang buhay ng mga anak niya. Sabay, hindi masusunod, di ba? Sabi nga nila, napakahalaga daw na ang binilang isang taong mamamatay ay masunod. So, ibinilin yun, hindi naman nasunod. Nasaan ka no mga sandaling ang tatay mo ay nasa tugatog ng tagumpay? Maliit pa akong bata. Tumalaki ako, tumatanda ako, sinasabi sa akin na ang father ko sikat. Hindi ko ramdam kasi syempre dahil sa bata lang ako, so hindi ko napapansin, Tamorly, na ganun pala kasikat yung tatay ko. Nasaan ka naman noong mga panahong unti-unting nawawala na parang bula yung mga pinaghirapan ng tatay mo, yung mga ari-arian niya? Wala akong balita. Kasi right after nilibing ng 2003, hindi na ako nakibalita, hindi ako sumilip, hindi ako nakipag-usap hanggang ngayon. Mula sa pag-uusap namin kanina nitong si Rod habang po ako ay nag-aayos ng aking sarili para sa pag-upo nga po rito sa aming one-on-one interview, ay naibahagi niya sa akin ang isang kwento tungkol doon sa isang taong may kinalaman sa mga ari-arian na ngayon, kung maaari daw sana, ay wag pag-usapan. Pero kukurot lang po tayo sa kwentong iyon. Ano yung kwento na yun na iniiwasan mong pag-usapan natin? Well, for me kasi, since namatay ang father ko, wala naman kayo narinig na kahit ano, very private. Dinadala ko na sa legal yan. Kaya ayoko na magbigay ng kahit detalye pa. Kasi iba rin yung maibalik ko, yung para talaga kumpara kanina. Isa yan sa tinatrabaho. Ayaw pag-usapan ang isang detalye na kanyang tinatrabaho. May kinalaman ba ito sa mga ari-ariang naiwan ng isang Rod Navarro? Partly meron. Ito po ba ay may kinalaman sa kung paanong hindi ka nabiyayaan? Bukod sa akin, yung ibang mga dapat pa rin nabigyan. Yun ang nais kong makuha. Yayakapin ko ang isang kwento sa mga pagkakataong ito. Kung susumahin, Rod, ano ang gusto mong mangyari? Well, nais ko lang masunod yung binili ng tatay ko. At nais kong ibalik yung kanyang legacy. Dahil masyadong tahimik nung nawala siya. Well, in fact, ang papa ko kahit saan mo ilagay. Kaya ako ginagawa ko, I'm remaking yung mga commercials niya and everything na magagawa ko just to remind people kung sino talaga ang wala tayong masamang tinapay dyan na si Rod Navarro. Kung bibigyan kita ng pagkakataon sa mga oras na ito upang sabihan yung taong naging bahagi ng isang kwentong ayaw mong pag-usapan, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Isang magandang ngiti lang. Yun lang. Bakit isang magandang ngiti lang? Pinalaki kasi ako ng aking ama na hindi ka dapat kumante, hindi ka dapat magtanim ng galit sa puso. Kaya ako laging ganun lang. Pero ano lang ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang maisaayos ang lahat ng dapat iayos. Ito ay ang mga ari-arian. Bilang isang anak na kaibigan din of course ng mga kapatid mo, magkakaibigan kayo, close kayo, ano na papag-usapan nyo tungkol dito? Well, some of them is sumuko na. May mga edad na rin kasi sila. Ayaw na nila mga ilam, naguluhan na sila. Medyo magulo talaga, Tamorly. Pero kasi, kung ikamamatay ko ang mga bagay na pagtutuwid sa mali, nakahanda ako anumang oras. Ganun ako katapang katulad ng tatay ko. Rod, tanong ko lang, bukod sa humor na nakuha mo sa tatay mo, ano pa yung mga bahagi o yung mga talento ng isang Rod Navarro na ngayon ay dala ng isang Rod Navarro Jr.? Well, sa vlog ko, Tamorly, ipinapakita ko yung konsepto ng isang pagiging artista ng arte. Hindi pwedeng aarte ka lang. Kailangan marunong ako kumanta, sumayaw, umarte, action, drama. So, lahat yun ginagawa ko. Sige nga, subukan nga natin. Teka, magsusubukan tayo. Kung gaano kahangin nga ba itong tao na ito? Alam mo bang pangalan ng banda ko? Ano? 680. Super hangin talaga!
Sige nga, subukan nga natin itong yabang ng isang Rod Navarro Jr. kung sino ang mas mayabang sa kanila ng tatay niya na super hangin. Pahangin ka rin ba talaga? Gusto mo bang ipaliwanag ko? Paano? Sa kahanginan daw ay wala akong kapantay. Kaya pagdating naman sa jeepney, Ford Fiera lamang, malakas, matipid, lalo na kung diesel ang makina. Sa sobrang laki at haba, kasya kahit 150 sa 10 biyahe nga lang. Nasagot ko ba yung tanong mo? Oo. Kung mahangin ka, sino mas mahangin sa inyo ng tatay mo? Para sa akin kasi, maaari kong sundan ng yabak ng aking tatay. Pero hindi ko kayang pantayan. Nag-iisa yun. Iniidolo ng lahat. Marami ang nagsasabing maraming gumagaya. Pero nakakainis. Effective kasi siya sa ganun. Saksakan ng yabang pero nakakatuwa. Kaya ayokong higitan. Baka iba siya ko eh. Kung yabang at yamang, gusto ko isang pindot lang ha. Pipindot ako, sasabihin ko kung anong gagawin niya. Tuk, kanta. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music to the soft and slow. Okay ba sa'yo? Pwede! Diba? Drama! Then you expect me to follow my heart? Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Mo, diba? Comedy! Kanina ako pa tumatawa, hindi na natin susubukan yan. Tama nga naman! Kasi hinatid ako ng aking karwahe dito. Kasunod ng 77 Mercedes-Benz ko. Sa gasolina ko lang, inabot yata ako ng 250,000. Mula Santa Ana hanggang dito. Yabang, no? Kaya mamaya yung mga kasama natin dito, paliliguan ko lang sa lapi. Talaga! Pero eto ang tanong, ano ang mga bagay na namimiss mo sa isang Rod Navarro? Yung ina-apply ko sa mga anak ko, Natulad ng... hindi nila ako makausap ng matino. Dahil ang tatay ko, araw-araw, pag kinausap mo siya, punong-puno ng kasiyahan. Maraming aral, maraming mga bagay na sinasabi, kinukumpara ang kanyang mga pinagdaanan. Pero laging nakakatawa. Kaya hindi mo magagawang magtampo sa kanya. Kung babalikan natin ang nakaraan sa isang tagpo ng isang Rod Navarro sa panahon ng kanyang kasikatan, sino-sino yung mga artistang nakasama niya na naging bahagi ng kanyang buhay na laging naikukwento sa inyo kapag kayo ay magkasama? Well, lagi niya nakakasama at nakikita ko is Max Alvarado, si Tita Pilita Corrales, ang papa ni Tita Boots Anson Roa. Yun ang mga lagi niyang kasama tayo, si Tia Pusit, sa set ng Bebote nga, like si Kuya Dick Israel. Pero nung maliit ako, pag pumapasyal ang papa ko sa kwadra ng ninong ni FPJ na malapit sa tinitirang, nakikita ko yung mga idolo kong mga kontrabida dyan. Kasama nila umiinom. Yun ang mga kaklose niya kasi. Like si Erap, si FPJ, tapos sila Paquito, sila Romy Diaz, sila Vic Diaz. Yan ang mga nakikita kong kasama ng tatay. I grew up watching them. Naniniwala ka ba na ang isang yumao, pagkatapos niyang mamatay ilang taon, ilang dekada, ay unti-unti nang nawawala sa isipan ng mga tao kung sino ito? Well, actually, Tamorly, kaya ako na-inspire na mag-artista tsaka gusto kong mag-vlog. Kasi nung namatay ang aking ama, masyadong tahimik. Nag-search ako sa YouTube ng 2010, 2011. Wala akong makitang video ng tatay ko. Bakit? Hindi siya nag-exist talaga. Konti lang, mga isa, dalawa lang. So ngayon ang ginawa ko, nag-create ako ng page. Humingi ako sa mga kapwa niya artista, kapwa kakilala sa show business, ng mga picture na doon pa na tinatago-tago ng Rod Navarro. Pinost ko ng pinost hanggang may mga taong nag-upload na sa YouTube. Kaya natutuwa ako kasi naibabalik ko bilang anak. Yun ang pinakamataas na maibibigay ko sa tatay ko na antas ng respeto. Yung buhayin ulit ang kanyang legacy. Hindi ko pa nga nababanggit sa'yo, Tamorly, at gusto kitang imbitahan. Meron akong malit na kainan sa Singgalong Malate. Ang pangalan is R&R Signature. Ano yon? Rod Navarro Recipe. Tikman ng maibigan. Bakit? Ganun ba kasarap magluto ang isang Rod Navarro? Well, kasi ang tatay ko pag nagtimpla siya, lutong Tagalog. Kasi laking Pandakan, laking Santa Ana din siya. So yung timplang Tagalog na kung saan hindi ka umaasa sa petsin o natural na timpla. At yun ang nakuha mo? Yun ang nuwa ko, yung pagluluto. Kaya wag ka na kumain sa bahay namin, baka ma-biktima pa kita, ma-inlove ka rin sa akin. Nagluluto ako personal doon. Ako nagtitimpla. Ako namamalengke. At ako nagsiserve. Ilan ba ang anak mo? Yung pagkakaalam ko, 4. Yung hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi ko mabilang. Hindi, 4. 4 na babae. The reason why I got this tattoo. O nga, bakit nga ba may tattoo ka sa 4 mukha? na bituin yan. Mula sa malaking anak ko. Hindi ka ba nasasagwan dyan? Kasi, Tamorly, nagkaroon ako ng matinding depression. Tapos, I almost died 3 times. Muntikan ko rin patayin ang sarili ko ng paulit-ulit. When I lost everything I had. Pati anak ko, nagrebelde sa akin. So, ibig sabihin, naiwan ka talaga sa... Iniwan ako magpapasko ng somewhere time in 2000. So, ngayong na-redeem ko ulit yung tiwala nila na ayos ko buhay ko, na-survive ko ang depression ko. Pinatato ko yung mga anak ko. Kasi sila yung pinakamalaki. Ilan yan? 4. So, 4 na tattoo para sa 4 na anak. 4 na anak kong babae, lahat babae. Sa isang nanay. Sa 2 nanay.
namatay ang aking kapatid. Oh. Yung kanyang 2 anak na babae, inako ko na. So, naging 6 ang anak. So, kasi, di ba, ang vlog ko is RNJR, Rod Navarro Jr., ang artistang walang fans. Tanging yung 4 na bituin lang na anak ko nagpapakinang sa akin. Artistang walang fans. Yun ang yung tagline. Bakit? Eh, kasi sanay na akong laos eh. Natatakot ako sumikat. Baka hindi ko kayanin pag nalaos ako. Doon ako galing. Ito yung artistang walang fans. Ayaw. Sabi niya, natatakot daw siya malaos dahil laos siya. Oo, di ba? Pero alam mo, may chismis ako sa inyo. Alin? Naging jowa na yung isang actress. Yung actress na maganda. Meron din naman. Meron ako naka-puppy love nung bata. Isa siyang sa inahanga, maganda siya. Until now, nagko-comment ako sa kanya. Facebook kasi friend ko siya. Paano nag-start yung puppy love ba yan? Relationship o ano? Puppy love lang. During that time kasi, katira kami sa Tower Hotel, Manila. And then, nag-shoot sila doon ng Taong Gubat, pamangkin ni Barok, si Gardo Versoso, tapos si Claudine, si Billy Crawford. Lagi ako nandun. So, syempre, my father is known also. Nakapasok ako dun sa set, tapos kinukuha rin ako mag-artista that time sa commercial. So, lagi kami nagsasama ng actress. Nino? Claudine Barreto. Ayan na po, Bulgara na to. Pero wala, nothing serious. Nag-MU kayo ni Claudine Barreto. Parang ganun. Kasi ang shooting noon, di ba, napakatagal. Like, aabutin niya ng, let's say, 5 months, 6 months, every Saturday, Sunday, and take. E di, ang tagal ko siya nakakasama. Tsaka talaga, idol and crush. Buti nga si Claudine Barreto ang nagustuhan mo. Hindi si Raymond. O kaya si Billy. Dahil si Billy talaga, laro ko. Actually, nagkita kami before nung nagtatrabaho sa hotel sa isang restaurant na kinakainin niya. Nagbatian kami. Ano? Nagbatian. Ano yung batian? Nagbatian. Hindi nagbatihan. Iba yung batihan sa'yo eh. Masakit ang tiyan ko dito sa tao na ito. Sabi ko sa'yo, mag-i-interview pa ba tayo? Magtatawanan na lang. Ang taas ng sense of humor. Pero hindi ako natatawa sa sarili ko ni minsan. Talaga? Bakit? O ewan ko, nakukornian nga ako sa sarili ko, pero tontuwa ang mga nakapaligid sa akin. Parang born ako with this kind of humor talaga, katulad ni Papa. Diretsahan, sino ka ba, Rod, in real life? Ako yung tipo ng tao na ayoko nang may sinasalbay, sinasaktan at nilolokong babae. Handa akong makipagbasagan ng babolya, sabi nga nila, pagdating sa ganyan. Kasi never ako nanakit, nanloko at nanalbahin ng babae. Basta sa akin, ginagalang ko yung babae katulad ng paggalang ko sa nanay. Bihira mo rin ako mapapaiyak. Pag ako napaiyak mo, ibig sabihin sobrang sakit. Paano ka ba magalit? Masama. Nakikita mo yung mga pilat na yan, tama ako ng bala sa katawan. Naging ganun ako kalukulo nung araw. Pati ulo ko tantad ng saksak, taga, katawan. Ganun Talaga? ako. Pasilip nga. Ay, oo nga. Samurai yan. Kasi nung maaga ako nakulila. Pakap na tayo. Hindi, ngayon hindi na ako hindi na ako nagsasamurai yan. Brad, pakiabot na yung baril ko doon. Pakap na tayo. Nung araw yun, hindi ko pa nakikilala ang bossing Lord. Kasi nung araw, hindi naman ako nagsisimba, hindi ako nagdadasal. Sinasabi ko lang lagi, close kami niyan. Kasi hindi ko alam kung doon ako mapupunta o doon. So ngayon, talagang malaking pinagbago. Sinisigurado kong sinisilong ko muna ang mga supling ko bago ako lumaban sa baha. Paano nangyari yung sinamuray ka? Mahilig ako makipawin mo. Ay, nasamuray kang ganun? Oo. Ngayon, hindi ako naniniwalang matapang ang kausap kong si Rod Navarro Jr. Bugbugin pala to. Eh kasi ako, Tamorly, tulad mo, magkaibigan tayo. Pag once na may umapi sa'yo, ilalabang kita ng pagpita. Away ng kaibigan ko ay away. Bakit? Well, kasi pag nakita ko ang tao ay concerned sa akin at mahal, ilalabang ko ng patayan. Iyan din ba ang ugali ng iyong tatay? Masyado siyang matapang. Hindi ko nakita sa kanya ni minsan na nasinda. Pag kung anong tama, ipaglalaban niya. Dahil para sa kanya, ang matapang na pamamahayag, kailan may hindi nasusunod. Ano ang isang bagay na hindi mo nasabi kay Rod Navarro na gusto mong sabihin at marinig niya ngayon kung totoo ngang may kaluluwang paikot-ikot sa mundo? Para sa akin, sana natutuwa siya sa ginagawa ko. Kasi nung nabuhay ako, puro sakit ng ulo binigay ko sa tatay ko. Puro katigasan ng ulo, lahat ng pamimerwisyo, lahat ng pagre-rebelde at kalokohan ginawa ko. Kaya nung nag-hotelier ako at naging manager din ako, naranasan ko yung maparangalan, alam ko pumapalakpak siya dun sa taas. Gusto ko sabihin sa kanya, inaalay ko sa inyo ng mama ko yung tagumpay na nakamit. Ano ang pinagsisisihan mo? Yung hindi ko minahal at hindi ako nakinig sa magulang ko. Ano yung isang bagay na naaalaala mong nagpasakit sa damdamin nila at nagpasakit ng ulo nila? Kada nai-involve ako sa gulo. At tinapatawag sila ng kung saan sa, ng kung sino-sino. At may mga reklamo. Ano ang nakikita mo sa mukha ni Rod Navarro tuwing siya ay nadidepress sa mga kalokohang ginawa? Kasi gaya nga ng sinasabi, natatawa ka sa akin. Ako kasi nakikita ko yung kabiguan sa pagmumukha niya pag kami nagagawa ko. Pero right after nun, napapatawa ko siya agad. Kasi iba ako magbiro sa tatay. So yung charisma ko sa kanya, nararamdaman ko, nakakalimutan niya na agad yun. Mula sa kinauupuan natin sa mga sandaling ito, masasabi mo bang bigo ang isang Rod Navarro Sr. sa isang Rod Navarro Jr.? At first, oo. Pero nung inayos ko, nagyan ko ng direction yung buhay ko. Mas marami pa akong direction sa ways. At marami akong nag-guide na tao sa buhay. Unfortunately, when I lost everything, nawala din silang parang bula. Pero marami akong natulungan. Kasi sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Kaya lahat ng bata na lumapit sa akin, anak, yan ang tawag. Ginaguide ko kahit sino. Kay mayaman, kay mahirap, kay mataas, kay mababa. Kaya alam kong
Kung nasan man yung tatay ko, pumapalakpak siya. Kung babalikan natin ang nakaraan at kausap mo ngayon ang isang Rod Navarro Jr. sa panahon ng iyong kalokohan at ako si Rod Navarro Jr. noong mga sandaling ito, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sorry pa, hindi ko na uulitin pa. Yun ang gusto ko sabihin sa akin. Matitibay kasi ang mga Navarro. Hindi mo makikita ang luluha basta-basta. Para sa'yo, ano ang kahulugan ng salitang sorry? Yun yung bagay na isang beses mo na dapat sasabihin. Pag sinabi mo yung sorry, dapat panindigan mo na. Gawin mo na. Hindi yung sorry ka ng sorry, hindi mo na gagawin. Ano ang kapatawaran? Yung pag nakita nilang hindi mo na inulit yung ikasasama ng loob nila. Ano ang pagbabago? Yung something na makikita ng tao sa'yo na hindi dapat lumalabas sa bibig mo. Ano ang pagtayo sa sarili mong mga paa? Yan yung pag-iisip. Paano mo ihasa ayos ang lahat ng umaasa sa'yo. Ano ang pagmamahal? Ang pagmamahal sa akin, malawak, pero dapat period. Pag sinabi kong mahal kita, period, wala nang kasunod. Bakit kailangan may period ang bawat kwento? Dahil doon natatapos ang lahat. Dahil ang isang kanta, gaano man kaganda, meron pa rin katapusan. Speaking of kanta, sa mga sandaling ito, anong kanta ang para sa buhay ng isang Rod Navarro Jr.? Your song. Please. And you can tell everybody this is your song. It may be quiet, simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sa awiting iyan, sino ang kabahagi mo? Para sa akin, lahat ng minamahal ko sa buhay. Kasi lahat naman ng ginagawa ko ngayon para sa mahal ko sa buhay. Kasi sinaktan man nila ako o kasama ko pa sila ngayon. Hindi ako tumigil na ipagdasal sila. Yakapin sila kahit sa panaginip ko man lang. Kahit sa panaginipan lamang, yakapin ang mga minamahal. Tulad nga ng isang kasabihan na ang tao ay isang tuldok lang. Mawawala ka rin pagdating ng takdang panahon. Kung mawawala ka sa mundong ito, sa palagay mo, tulad nitong tatay mong may legacy iiwan, ano naman ang legacy mo? Siguro yung maging brutally frank na hindi kita kaibigan kung hindi ko sasabihin ayoko yung ginagawa. Madalas pala napapagsabihan tayong mayabang sa pagsasabi ng katotohanan. Kasi mas mabuting sinasabi kung ayoko yung ginagawa mo kaysa pinaplastic kita kung kani-kani. Man! Diba? Grabe! So, gusto mo ba ako? Oo. Konti lang. Konti lang! Gusto. Darating ba ako dito? Ang dami namin napagkwentuhan, ang dami namin napagchismisan! At marami rin magagalit sa akin mamaya nito sigurado. Saan ka ba makokontak ng ating mga viewers, ng ating mga listeners? Pwede nyo pong i-search yung aking Facebook, Rod Navarro Jr. I also have a page, yung RNJR, ang artistang walang fans. Napakaraming followers nun. Alam mo ko ilan? Oo, nakita ko. Mga 4. Actually, marami nag-message sa akin, Papa-birthday greet, Papa-video greet ng ganito-ganito. Hindi po ako naniningil. Hindi nyo po ako kailangang opera ng pera. Papapasaya ko nanay nyo. Kahit magpaso pa ako ng sigarilyo sa dila, sindakin ko yung manliligaw ng anak nyo. Magsabi lang kayo. Hindi natin kailangan ng bayan. Last! Kung totoo may kaluluwa, anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Huwag na yung kaluluwa. Yan lang kinatatakutan ko, yung multo na yan. Takot talaga ako dyan. Nung isang araw, nagpicture ako, may sinunod ako sa kaibigan. Sabi niya, parang may tao sa likod mo. Napalundag ako sa terrace namin, sobrang takot. Tumawag ka na kahit sino siga, uupakan ko. Huwag lang yung multo naman. Totoo! Umuuro mo, tignan mo hawakan mo. Feeling ko nga parang kausap ko, badi. Baklang to. Palagay mo sa akin. Paano kung dalawin ka ni Rod Navarro, tatay mo? Doon na siya. Tama na yung nag-sorry ako. Pa, unasan ka man. Doon ka na lang. Ano masasabi mo doon sa mga taong nagmahal, rumispeto, at sumuporta sa panahon na ang daddy mo ay nasa showbiz pa? Sobrang thank you po. Kasi hanggang ngayon nakikita ko yung pagmamahal nila kagaya ng pag nagpo-post ako sa Facebook. Pag pinag-usapan ng kurbata, sino bang dadaig kay Rod Navarro, yun ang mga topic ko. As nandun din yung mga kurbata ng tatay ko. Ang dami niya mga tagahanga na sinasariwa yung mga alaala niya, like nasalubong siya sa grid. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po kayo. Pinagdarasal ko po lahat kayo at pamilya nyo kasi wala pong legacy ang aking ama kundi dahil sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Kung paano ko po kayo mapapasaya, birthday nyo, piyesta sa inyo, imbitahan nyo ako. Kahit walang bayad, basta pamasahihan nyo lang, pasundo nyo lang ako, libre kong ihahatid sa inyo. Promise mo yan, ha? Pag birthday mo, magsashow ako. Mag-ubad pa ako. Okay, maraming salamat. Punong-puno, siksik-liglig po ang ating chikahan na sobra pong kinabagan ako dito sa taong na tong saksakan ng yabang, saksakan ng hangin. Etong tao na to, wala na tayong magagawa. Rod Navarro Jr. po. Super hangin talaga! Maraming salamat po. Support po natin ang programang pinapanood nyo ngayon kasi pagka po wala kayo dito, para po kaming tanga, salita kami ng salita, dalawa lang kami. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo.
Morley Alinio. Ito ang Tundo.